Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga kababayan si Proof Oy nagsalita na Marcos administration na walang delikadisa. Nako, yan mga karibin natin ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po muli nating simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may share lang po ako about kay PNP Chief Marbel. Nako Oh. Eto, di ba sa thumbnail natin, sinabi ko po ay may nakasulat po na ano ba 'yun? Uubusin lahat, eto mga kababayan, lahat po ng kapulisan na may mga tato ay binalaan na ni PNP Chief Marbel. Nako. Ito, PNP, ito yung title niya, mula po ito sa Inquirer.net, 11 hours ago, PNP gives cop 3 months to remove visible tattoos. Yan mga kababayan. The Philippine National Police said, cops who have visible tattoos have 3 months to remove it. Parang inulit lang Okay, mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan? Sa pag-remove ng mga tattoo ng mga police. Well, anyway, maganda rin naman yan, di ba? Para malinis po silang tingnan. Ang problema lang dito mga kababayan kasi, eto may duda ako dito sa pagpapaalis ng mga tattoo nito, ng mga police. May gustong paringgan, itong si PNP Chief Marbel. Ito ay opinion lang natin mga kababayan. Pero, dahil nga po sa nangyayaring kaguluhan sa politika, hindi naman natin na maitatago pa na si PNP Chief Marbel mismo ay may parang away with the Dutertes, mga kababayan. Alam naman po natin yung mga Duterte ay may mga tattoo, di ba? Baka gusto mangyari dito ni PNP Chief Marbel, pati si Mayor Pulong ay Mayor Baste paboran ng kanyang mga tato. 'Di ba? Si BP Sara may tattoo rin . 'Di ba? Pero anyway mga kababayan, pinapag-usapan naman po natin yung tato. May may basa po akong isang balita, na nagsasabi na yung mga anak daw, ni President Bongbong Marcos Jr. ay walang mga tato at sinasabi nila na ito ay may magagandang asal, di ba? Kasi walang tato walang ginagawang kabulastugan sa buhay dahil walang mga tato. Wherein dito naman po kaya dating Pangulong Duterte, lahat siguro may mga tato At sinasabi naman nila, first impression of the tattoos, mga karibin natin, masamang tao, di ba? Gumagawa ng lokohan, wherein, eto, hindi naman sa pero parang kabaliktaran yata ang nangyayari, no? Well, anyway, problema na po ito ng mga pulis. Kung paano nila buburahin yung mga tattoo nila ng mga visible. Eto ang problema dyan, kapag tapos pag mag-iba na naman yung PNP Chief, baka pwede na naman yung tato. Mahirap na yung ibalik sa dati, di ba? Well, anyway, at eto pa mga kababayan, may ibabalita pa ako sa inyo about yung pera sa PhilHealth. Sinasabi ng isang secretary, yung health secretary natin, sino ba ito? Sinasabi niya na hindi raw nagalaw ang membership ng mga nasa PhilHealth. Etong sinasabi ni Secretary Chodoro Herbosa. Department of Health, August 19, kahapon po ito, 2024. Mula po ito sa News 5. Ito, basahin ko sa inyo yung kanyang sinabi.
mabibigla po kayo, hindi pala nagalaw eh. Oh. In-approve naman ng board yan. The board approved that. Walang nag-oppose in the board. Paulit-ulit, no? Wala talaga. Ikaw, sir, wala talagang mag-o-oppose dyan kasi mga mukhang ano yan eh, ganyan, no? Mag-o-oppose pa ba yan? Tanungin nyo yung mga member kung hindi mag-o-oppose dyan, yung mga board, di ba? Parang yung mga board yun doesn't represent the members eh, di ba? They represent the, ba? Transfer of unutilized, yan, unutilized. Kasi nga po, di ba, yun eh, yung almost 90 billion na excess fund, no, unutilized ang tawag niya. Ang masasabi ko lang, sa PhilHealth, wala kaming ginalaw na members money, yan. Walang members contribution na ginalaw. Nakaseparate fund yun. Nako mga kabayan. Kaninong pera po yung kinuha nyo sa PhilHealth kung hindi po yun sa mga members? Pakisagot nga po. Kung wala pong naghuhulog, yan. Kung wala pong naghulog ng mga members, saan nyo makukuha, no? Yung perang yun. Unless, kung yung mga hinulog noon, no, ay ginawa niyong negosyo at lumago at kumita ng almost 90 billion. Tapos yung kita, yun na po ang ninyo, kinuha. Ganun ba yun? Kasi kapag hindi ganun po ang nangyari, kapag hindi po galing sa, di ba, sa negosyo or sa anumang ginawa niyo sa pera na originally contribution ng mga PhilHealth members, saan nang galing yan? Kung hindi yan sa mga members, di ba? Dapat siguro i-expound pa ni sir kung para malaman natin yung sinasabi niyang hindi ginalaw, wala kaming ginalaw na pera na members money. Yan mga kababayan. Pero excess fund yung tawag nila. Doon sa almost 90 billion. Naku naman, nakakainit ng ulo. Mahina po tayo sa math pero naiintindihan rin naman natin kung paano yan eh, di ba? Kasi contribution paano magiging hindi, pag sinabing excess fund, mga kabayan, it's coming from the contribution, di ba? Iba raw eh. Well, hindi naman tayo taga PhilHealth. Dapat ang paliwanag din dito si Secretary of Finance Ralph Recto. At saka yung PhilHealth chairman. Magsama-sama kayo, magpa-press con, di ba? Well, anyway mga kababayan, natutuwa ka ba? O parang binubudol lang tayo para pampalubag ng loob, mga karibin natin, para isipin ng taong mga member ng PhilHealth, hindi pala ginalaw yung pera namin, nandyan lang pala. Di okay na. Kakalimutan na natin yung 89 billion na kinuha nila from PhilHealth Fund. Nako. Ganun ba yun? Isa ba itong panliling lang sa ating mga nagbabayad ng PhilHealth? At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito si Prof. Uy nagsalita about sa Marcos administration. Ito na po. We have elected officials na nasa posisyon, nasa kapangyarihan, na they don't deserve to be there. Kasi hindi naman nila pinagsisilbihan talaga ang bayan. At isa pa, ang kanilang pamumuno ay nababalot ng iskandalo. Hindi naman sa inyo yan, hindi naman yan sa kanila eh. It's a temporary position. You're elected there precisely because people thought before na you can do something for the country. Compromise yung bansa mo, compromise din ang country mo. Now, if you're really a leader, you don't want that to happen to your country. So, ganun dapat eh. Pero iba talaga ang Pilipinas eh. Ibang ating mga politiko dito. Medyo nauuso na itong mga either bumaba sa pwesto or hindi natatakbo sa susunod na halalan. Unahin muna natin, ito po yung mga pinagtutungkulan natin sa iba't ibang mga bansa, okay, na mga leader, pinaka-leader talaga nila,
na yun nga, either hindi na tatakbo or bumaba sa pwesto or tinanggal sa serbisyo dahil sa samot-saring mga issue, no? At doon sa Bangladesh, napanood ko yung report, talagang yung taong bayan nagkaroon na ng people power talaga, no? Ang freedom of expression doon talagang pinaglaban hanggang sa mga kabataan, no? Nakita ko yung mga footages. Ano ang ano nito, Prof? Ano ba ang matutunan? Maaari nating matutunan sa mga pangyayaring ito? Oo nga, 'di ba? Magandang tanong 'yan kasi ako nag-post ako sa social media ko, sa Facebook ko. In-identify ko nga yung mga leaders sa Asia, not only ASEAN, but in Asia. Like for example, yung nangyari sa Bangladesh, ang recent pronouncement, I think, ng Prime Minister ng Japan na mag-step down siya kasi nga nababalot ng scandal ang kanyang pagiging Prime Minister. Tapos sa Thailand, kahapon ba o the other day, nag-rule ang court doon na mariremove din ang isa sa mga leader, pinakamataas na leader nila because parang nag-employ siya ng mga sa kabinete niya or something na ito yung mga convict na convicted of a crime before kasi hindi pwede. And then there's another one sa ano naman sa Indonesia, isa sa pinakamataas na leader ng isang pinakamalaking political party na involved sa issue naman ng corruption and all that, no? And even the Bangladeshi prime minister was being accused being accused of corruption as well. So may maraming accusation sa kanila. So parang you can see the trend right now in Asia na yung mga figures, mga leaders ay parang nare-remove. At ang common ground nila when you look at them is una yung issue ng corruption, pangalawa issue ng human rights in a sense na may specific human rights na nababiolate ang administrasyon ng leader na yon at nagre-react yung mga tao at saka yung isa pa na very common din if you really look at all of the commonality or what you call the denominator sa mga leaders na to na nare-remove or na-forced to resign or from their office is yung scandal. So ibig sabihin maraming skandalo na nababalot sila at nababalot ang administrasyon nila. So kung anong ibig sabihin nito, anong learnings ng mga Pilipino dito? Unang-una, makikita natin na yung sa mga bansang ito, the people is taking the responsibility na hindi tanggapin at hindi lang iswallow yung mga nakikita nilang kamalian. So ibig sabihin, they're standing on what is right. Na no, kung ikaw ay isang leader na hindi nababagay sa amin dahil nababalot ka ng maraming skandal ng corruption, human rights abuses, abuse of power and all these things, you don't deserve to be there. And we as people, kailangan mawala ka dyan kasi hindi kami nag-agree. Kami ang naglagay sa'yo dyan. Kami rin ang mag-aalis sa'yo dyan. Kasi we will stand on the right side of things. So parang ganun ang message na makukuha mo kung babasahin mo ang mga information at saka news talaga kung bakit itong mga leaders na to na kumbaga natanggal. And another leader, I think, around March of this year na nag-resign at na-remove, in a way, forced resign siya, is yung isang leader ng Vietnam. Kasi nababalot din ang kanyang, parang may mga allegations sa kanya that related to corruption. So may ganitong mga trend na nangyayari sa Asia. So ang nakikita ko dito, parang political cleansing, parang ang mga tao sa Asia mulat na at nakikita na nila na, we cannot swallow these things. Pag nakikita nila ang something is wrong, hindi ka magandang leader, kailangan kang papalitan ka talaga. So makikita mo yan sa trend sa Asia right now. So yun yung nakikita ko na maging lesson sa Pilipinas na alam mo yun, kasi ang Pilipinas, wag na nating, kumbaga, let's call a spade a spade. Marami talagang challenges ang Pilipinas at the moment and even before na we have leaders who are not supposed to be there or we have elected officials. I don't even call them leaders eh. We have elected officials na nasa posisyon, nasa kapangyarihan na they don't deserve to be there. Kasi hindi naman nila pinagsisilbihan talaga ang bayan. At isa pa, ang kanilang pamumuno ay nababalot ng iskandalo. Na para bang kung may delikadesa ka as leader, hindi na kailangan ng taong pwersahin ka o malis sa posisyon mo, ikaw na ang magkusa.
kung may delikadesa ka. Kasi the mere fact na nababalot ng skandalo, ng allegation, accusation ang iyong administrasyon or ang iyong pamumuno, then siguro kung mayroon kang sense of delikadesa, bababa ka sa pwesto mo. Kasi hindi maganda na sa isang leader na namumuno ka tapos ang daming binabato sa iyo ng mga allegations, iba-iba. May personal level, ang karamihan is all about governance issue like corruption, abuse of power, and like sa atin, sa Pilipinas, I mean, you can see that the current administration is facing a lot of accusations and a lot of allegations. So, ang tanong kasi dyan lagi, saan manggagaling ang pagkukusa ng isang pinuno na, alam mo yun, I don't think I have the trust of, kasi ang dyan pag nababalot kasi ng mga allegations and accusation ng isang administrasyon at isang leader, may question of trust doon may question of public trust. Ang tanong doon, tinatrust pa ba siya ng publiko? Ibig sabihin, ang tanong din doon, may confidence pa ba ang publiko sa kanya? Yung population na kung saan mandated siya to serve. So, dapat pala dito mga kabayan, no? Yung mga survey, no? Kapag patuloy na, for example, nagsimula ng, syempre pag kampanya pala, mataas talaga yung ratings niyan, kung sino talaga yung mananalo, di ba? Kapag pababa ang ratings ng isang pinuno, no? Pwede na siyang tanggalin. Baka kasi wala nang trust yung tao Ang problema lang dyan, mga kababayan, kasi baka magkabayaran with the survey company, di ba? Yun lang din kasi sa Pilipinas, uso ang bayaran Ha? Uso po talaga dito ang bayaran, kaya mahirap din kung yun ang pagbabasihan, no? Yung mga survey na pababa na, yung trust rating, wherein, importante po ang public trust sa pagiging opisyal ninyo. Kasi kung wala nang tiwala ang taong bayan, sino pa ang pagsisilbihan ninyo? Maybe wala na. So may ganon pero nasa tao kasi yan nasa sense of delicadeza yan ng isang leader. Kung nakikita, at saka nasa isang leader yan kung may wisdom ka of what you need to do and what is good for the country and even what is good for you. So may ganon. So makikita mo yan sa ibang mga leaders ng ibang bansa like Japan. You can see in Japan, siya na mismo nagsabi by September, bababa ako sa pwesto ko kasi nababalot ng skandalo ang aking pamumuno. So bababa ako to save the party, kasi yung party niya, at the same time to save also the country from turmoil. Kasi kapag hindi siya bumaba, makakaroon ng turmoil kasi people will clamor for change. So para ma-save yung bansa na hindi magkaroon ng political instability because it will impact the economy of a country kapag may political instability ka, nagkusa na siya na, okay, bababa na lang ako, so let's convene, kasi parliamentary sila, magkukonvene sila and they will elect a new prime minister from the parliament. So ganun siya So ganun ang basa ko at ganun din ang message ko na nakuha bilang isang Pilipino. Opo, at maliban dito, ang kaibahan lang din doon sa mga ibang mga leader na ito na piniling bumaba sa pwesto at ayaw na palakihin na at mercy yung bansa, hindi sila kapitoko, hindi sila makapal ang mukha. Ano man naman ang nakikita mo pag dito sa Pilipinas? Iba kasi ang trend dito sa atin, Admar, parang balot na sa kumbaga, dami ng binabato, balot ka na sa skandalo, marami ng mga problema ng bayan at the end of the day, kasi ang naman talaga dyan, kapag maraming hinaharap ang bayan, ang command responsibility, nasa leader yan, imbis na either sagutin mo ang accusation, sagutin mo ang mga allegations, deadma lang, or di kaya kapit toko. Talagang hahawakan nila yung posisyon nila imbis na magkaroon ng delikadesa or sensitivity man lang. At saka, ang mahirap pa doon, hindi lang hahawakan ang kanilang posisyon. Gagawa sila ng paraan na yung mga kritiko nila ay gugurgurin nila to the maximum level. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po sa video ito, alright? Maraming salamat po.